po sa lahat. Amen. Amen. Mapagpalang araw po sa lahat sa atin naririto and sa lahat po ng nanonood at nakikinig ngayong araw. Amen. And we are glad, especially si Ate Christina, that you are here, ate. Because alam po namin na ang Diyos po is may plano, kaya ka po dinala dito. Amen? Amen. And sa lahat din po ng nanonood at nakikinig, hindi po lahat yan ay aksidente, kundi yan po ay plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Ready na po kayo? Ready? Medyo kinakabahan ako. Parang layo kasi nung ano eh. Amen, amen. Praise God. Ngayon pong araw is ang mensahe po ng Diyos para sa ating lahat is about sa the new habitation. Amen. Tanong ko lang po, kapag narinig niyo po yung word na new habitation, ano po yung unang sumasagi sa mga isipan niyo? Bahay, di ba? Amen. Kasi ako po, nung nakita ko to, the new habitation, ang sumagi kasi sa akin, nung pinakita sa amin yung schedule namin para sa preaching, ang sumagi sa isip ko is that, the habitation, biblical perspective, which is yung, ang sa akin is yung, about our permanent home. Diba? Permanent home, which is yung heaven. So, ganun yung perspective ko about this, the new habitation. Amen? But for today po, malalaman natin kung ano ba talaga yung tinutukoy dito na habitation, new habitation. Diba? Pero syempre po, bago po tayo mag-start, itaas po natin ang gawain ito para sa ating Panginoon. Samahan niyo po akong manalangin. Amen, amen. Yes, O Lord God, hallelujah, Father God. We praise you, Lord. We glorify your name, O Lord God. And thank you, Lord, sa araw na ito, Panginoon, Lord God, because dinala mo kami muli, Lord God, sa gawain nito, Panginoon, Lord God, sa church na ito, Panginoon. And thank you, Father God, sa safety, sa strength, Panginoon, Lord. And thank you, Lord, sa gawain mo ngayong araw, Panginoon, Lord God. Nawa po, Lord God, sa lahat po ng sasabihin ko, Panginoon, ikaw po'y makita at ikaw po'y mag-glorify, Panginoon. And I pray and I hope, Panginoon, Lord God, na lahat po ng makakarinig at makakapanood ng mensahe mo sa araw na ito, Lord God, will manifest, O Lord God, yung word mo sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po, O Lord Jesus. And thank you, Lord God. And we rebuke the works of the enemy, Panginoon, Lord God, na hadlang sa gawain mo ngayong araw. Salamat po, O God. We love you, Lord. We glorify your name and we praise you in Jesus' name. Amen and amen. Kinakabahan. Amen. The new habitation. So ano nga ba yung the new habitation? So di ba meron tayong Old Testament. Di ba? So meron ding New Testament. Meron din pong Old Covenant. And meron ding New Covenant. Ganon din po, merong Old Habitation at meron ding New Habitation. Amen? Kaya po, ang ating pong pag-aaralan for today is about the new habitation, which is part 1 pa lang po kasi medyo mahaba itong aralin na to. Amen po? So, the old habitation po is ayan. The old habitation was a portable place of worship. Amen. Ito po yung pinagawa ng Diyos sa mga Israelites. Diba? Remember? After He delivered them from slavery, galing ng Egypt, diba? Remember niyo po? Ito po yung ginamit nila for 400 years. Amen? At ito po ay tinatawag na the tabernacle. Amen? So, yan po ang old habitation. Ayan. Ang kahulugan po niya in a literal meaning is place of meeting or tent of meeting. Okay? So,
here's the picture po ng the tabernacle. Okay. So, ayan po. Sa outside po, dyan nakatira yung mga Israelites. Nakapaligid sila. Okay? At ang tabernacle po ay binubuo ng tatlong part, which is the outer court, the holy place, and the holy of holies. Amen? So, explain ko po. The outer court is, ayan. Yan po yung outer court. Yung part na yan. Which is, consist of entrance gate, brazen altar, and brazen laver. Or yung brazen, bronze altar po, or tinatawag na altar of burnt offerings, kung saan dun po nilalagay yung mga offerings of the animals. Okay? Yung mga sacrifices of animals na pinipresent para po sa kasalanan ng tao, para matakpan yung kasalanan ng tao. Amen? And yung bronze laver po is, dyan naman po yung mga priests, ginagawa nila yung ceremonial, purification. Okay? Yung washing of their hands and washing of their feet. So, dyan yun ginagawa. Okay? So, yan po yung the outer court of the tabernacle. Okay? Now, next part is the holy place. Okay? The holy place, doon po yan sa loob. Sa loob po siya. At ito po yung holy place. Consist po siya with table of shewbread, the golden lampstand, or the menorah, yun po yung may ilaw, na, basta yun. And, altar of incense. Explain ko ulit po yan kung para saan. And of course, the veil. Okay? Ang the table of shewbread po, or the bread of the presence, the bread of the face, which set before the Lord. Amen? Siya po yung ginagamit kapag papasok po yung mga priest, kumbaga ipepresent po nila. Parang offering po para sa presence ng Lord. Amen? And the golden lampstand po, or the menorah, is to shed light in the holy place. Siya po yung nagsisilbing ilaw dun sa holy place. Okay? And the altar of incense po, yung insenso po na ino-offer ng mga priests. Kasi sila po yung nagsiserve as mediator. Diba? As mediator dun sa mga ino-offer na sacrifices. Diba? Sila yung nagiging mediator between man and God. Amen? So sila yung symbolically bringing their prayers into the presence of the Most High, or God. Amen po? And of course, the veil, this curtain is made with blue, purple, scarlet yarns and fine linen with embroidered images of cherubims. Okay? And this veil is separated the people in outer court of the tabernacle from the holy place. So, nagsiset po siya ng separation from the outer place and the holy place. Amen po? And only priests were permitted to enter the holy place. Sila lamang po yung pwedeng pumasok dun sa holy place. After they had made the proper sacrifice at the altar and washing nung kanilang hands and feet dun sa bronze laver. Amen? And now, the Holy of Holies. Okay? The Holy of Holies, eto po yon, yung pinakang dulong part nung sa loob ng tabernacle, which consists of the Ark of the Covenant. Amen. Sa part po na ito ng tabernacle, wala pong ilaw sa loob. Pero maliwanag po siya. Dahil yung kaluwalhatian lang po ng Lord, yung nagsisilbing liwanag dun sa lugar na yon. Kasi di ba, Holy of Holies. Amen? And the Ark of the Covenant, which represents the very presence of God.
Amen po. And no one is allowed to enter there maliban lamang po sa mga high priest. Kanina po, priest, yung pwede mag-enter dun sa holy place. Pero dito po sa Holy of Holies, high priest lang po ang pwedeng pumasok. Amen? At minsan lang po yun sa isang taon. Minsan lang sila pwedeng pumasok sa isang taon. Yun po ay tuwing the Atonement Day. Amen? Atonement Day lang po. Ay, parang tumahimik. Ayan. Amen. Rinig niyo naman po ako, no? Amen. Thank you, Lord. At yan po yung tinatawag natin na the old habitation. Amen. Now, let's go naman po dun tayo sa new habitation. Interesting po ba kung ano yung new habitation? Amen. 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 Ayan. The new habitation, sabi po dyan, from Matthew chapter 27, verse 50 to 51. And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Amen. Sa tabernacle po ng Holy of Holies, yung veil po is a picture of boundaries. Okay? Boundaries po ng paghihiwalay ng Diyos na banal at ng taong makasalanan. Okay? Nagsiset po siya as boundaries. And the Ark of the Covenant po, dun sa Holy of Holies, represents the very presence of God. Amen? So no one is allowed to touch it. And no one is allowed to look at it. Kahit tingnan mo lang, bawal. Amen po? And when Jesus died on the cross, the veil was torn from top to bottom. That veil. Alam niyo po yung dati ang understanding ko doon sa veil. Di ba kapag kamahal na araw po, nanonood tayo nung yung story ni Jesus, di ba? Passion of Christ. Dati ang understanding ko doon sa nahati na kurtina, sabi ko, pinakita siguro talaga ng Lord na anak niya si Jesus. Yun yung understanding ko. Na tunay niyang anak, sinagalit siya kasi ayaw maniwala kay Jesus Christ eh. So yun yung understanding ko, kaya hinati ng Diyos yung veil na yun. Pero iba pala yung significant nun. Hindi pala ganun kababaw yung significant nung pag-torn ng veil na yun. Yun pala, ang tunay na kahulugan nun, kaya pinunit ng Diyos yung veil na yun is dahil bukas na po ang daan patungo sa Kanya. Amen? Bukas na po yung daan patungo sa ating Diyos. Amen po? Kaya nga po sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Diba? So, yun pala yung pinakang significant nun na hindi lang siya basta hinati. Pagkos binuksan yung daan patungo sa Ama. Amen po? Amen. Napaka-amazing ng Lord no po sa plano niya. Talagang kapag hindi natin maunawaan, talagang maano na lang tayo. Mapapatanong lang tayo, anong significant nun? Pero kapag ni-reveal sa atin ng Lord kung ano yung tunay na kahulugan nun, super amazing yung mararamdaman natin. Amen? And ayan po, sabi diyan, di ba? The way to the Father is now open through the finished work of Christ on the cross. Amen. Alam niyo po, sa dami po ng napag-aaralan natin, ang lagi pong turning point is yung tinapos na gawa ni Jesus Christ on the cross. And palagi doon sa tinapos na gawa ni Jesus Christ on the cross. 'Di ba? Talagang pagka uunawain mong maigi, wala tayong part doon eh, 'di ba? Kasi talagang doon lang at iikot, doon lang sa tinapos na gawa ni Kristo. Kasi full package talaga yung ginawa niya, 'di ba? Amen po. Kaya the way to the Father is now open through the finished work of Christ on the cross. Kaya super nakaka-amaze po yung ginawang hindi lang para iligtas tayo, bagkos binuksan niya yung daan patungo sa Ama. Amen po. Amen. Thank you, Lord.
And ang sabi po dyan, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain that is His body. Hebrews chapter 10, verse 19 to 20. Amen. Napaka-amazing po, no? Na yung curtain pala na yun is yung body ni Jesus. Diba? Amen. So talagang, nung pinag-aaralan ko po talaga to, no, na-amaze lang ako dun sa, sa lahat ng plano ng Diyos para sa ating lahat. Kasi, napakataas ng standard ng Diyos eh, di ba? Napakataas ng standard niya. Pero hindi natin kayang gawin yung gusto niya. Siya yung gumawa ng paraan para makapasok tayo, di ba? Amen? And it's really the grace of God lang. Super amazing yung grace ng Lord. Amen? Amazing, di ba? Amen. Thank you, Lord. And, of course, sabi po dyan, through the finished work of Christ, not only we can enter His habitation. Not only, but we can enter His habitation. Amen. Amen and amen. Salamat, Lord. But we have become His new habitation. Amen? Hindi lang tayo makaka-enter sa habitation niya, but we become His new habitation. So yun po yung new habitation. Amen? And ang sabi po sa 2 Corinthians, sabi po dyan, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new has come. Favorite verse po yan ng mga singers. Amen. So, hindi lang po new. Di ba? Hindi lang siya new. New creation. It's new and different. New and different. Not just new, but also different. Meaning, hindi na po siya same as old. Di ba? Hindi na siya same as old. Ang sabi po dyan, sa the new creation, is from the Greek word, kainov. Nag-search ako niyan. Kainov. Kainov po yan. From the Greek word, which is the literal meaning po niya, is new and different. Amen? Ang Greek word po niya is kainov, which means new and different. And yung creation naman po is from the Greek word kitisis. Kitisis, which means new building or new habitation. Amen? So, pag pinagsama po sila is kainov and kitisis. Kainov, kitisis. So, new creation or new habitation. We have become God's new and different habitation. Amen? Amen. Parang di tayo nakapagkape Amen po. Amen. So, ayan. Sa atin naman po, kung ang lumang tabernacle po ay may 3 part, which is kanina po, in-explain ko, yung outer court, the holy place, and the holy of holies. Ganon din po tayo. Tayong mga tao. Meron po tayong 3 part, diba? We are also a triune being. And ito po ay napag-aralan natin sa Grace Connect, right? Amen. Tayo po ay merong spirit, soul, and body. Amen? Meron tayong body, like the tabernacle or yung old habitation, which is the outer court. Meron tayong soul at ang holy place sa old habitation. Ganun din po, meron tayong spirit. At doon naman po sa old habitation is the Holy of Holies. Amen? Sa lumang kasunduan po, ang presensya po ng Diyos sa lupa ay matatagpuan lang
sa pinagkaloob na bahagi ng, pinakaloob na bahagi ng tabernacle. Doon sa pinakang dulo. Doon sa, sinasabi ko po kanina, wala pong ilaw doon, kahit na ano, kundi nagkakaroon lang po ng liwanag doon because of the presence of God. Yung kaluwalhatian lang po ng Diyos. Amen? Gayon din po, sa bagong kasunduan, ang kanya namang pong presensya ay nananahan sa pinakang loob po na bahagi ng ating pagkatao. Amen? Which is ang ating born again spirit. Okay? Born again spirit. Amen? Dahil po nang maborn again tayo or maborn again ka, ang naborn again po na part ng ating pagkatao is yung ating spirit. Amen? Hindi po yung ating body, hindi rin po yung ating soul, kundi yung ating spirit. Amen? And ang bahaging ito po ng ating pagkatao, ito po yung tinatahanan ng Diyos ngayon. Yun po yung new habitation ng Lord. Amen? Dahil po sa bagong kasunduan or sa new covenant, ang Diyos po ay nakatira sa ating born again spirit. Amen? Sa ating pong born again spirit. Sabi po sa John, ayan, sabi po dyan, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and will come to them and make our home with them. Make our home with them. Amen. If you are truly have a born again spirit, you have become the new habitation of God. Amen. His presence dwells inside of you. Amen po. And po, if you are truly born again, you have become His new habitation. His presence dwells inside your spirit. Amen. Kaya naman po, it's a matter of faith. It's a matter of faith. Amen. Yung pananahan po ng Diyos sa ating born again spirit ay ayon po sa pananampalataya. Okay? Ayon po sa pananampalataya. This is not a matter of feeling. Kasi naramdaman ko, parang si Lord nakatira sa sa spirit ko. No, it's not. And it's a matter of matter of faith. Okay? Ito po ay hindi pinapakiramdaman, kundi ito po ay pinaniniwalaan. Amen? Amen. Ang faith po at ang feelings ay magkaiba. Okay? Ang faith po ay ayon sa deklarasyon ng salita ng Diyos na iyong pinaniniwalaan. Okay? Na kahit hindi mo pa nakikita or nararamdaman, pinaniniwalaan mo na. That's faith. Amen? Ito po. Faith is a declaration of what you believe regardless of your feeling. Kahit ano pa po yung pakiramdam mo, pero pinaniniwalaan mo na kung ano yung hindi mo pa man nakikita, hindi mo pa man nararamdaman. Amen? Yun yung faith. At ang feeling naman po ay pakiramdam na ayon sa impormasyon na nakalap mo mula sa iyong natural senses. Yung ating natural senses is yung ating mata, ilong, di ba? Alam na po natin yan. Yun yung ating natural senses. Amen? And kaya po yung feeling is in your body and soul. While faith is in our spirit. Amen? Kaya po ang tanong, how can a holy God inhabit your spirit? Diba? How can a holy God inhabit your spirit? Sabi po dyan, your spirit must be born again. Amen? Must be born again. Remember po in the Old Covenant, God's presence in the innermost holy of the tabernacle. Doon siya sa pinakang dulo na part. Diba? The Holy of Holies. Amen? Gayun din po, wala po ang Diyos sa ating katawan, wala rin po siya sa ating kaluluwa. Amen? Siya po ay nananahan sa ating born-again spirit. Amen po? Amen. Kaya po sabi sa
Philippians chapter 2, verse 1, as for you, you were dead in your transgression and sins. Tayo po ay patay sa ating dahil ang ating natural na spirit po ay patay dahil sa kasalanan na minana pa po natin. Amen? Kaya hindi pwedeng manahan ng Diyos sa atin kung hindi born again spirit. Kung wala tayong born again spirit. Amen? Amen. And kaya po sabi diyan, flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. John chapter 3 verse 6. Amen. Kasi po, hindi pwedeng manirahan ang Diyos sa ating patay na spirito. Okay? Maniniraan lang po siya kung meron born again spirit sa atin. Amen? Kaya ang kailangan po, ito ay ma-born again. Amen? Na-born again na po ba kayo? Amen! Praise God. Amen? And of course, number 2, your spirit must be righteous and holy. Righteous and holy. Kailangan ng iyong spirito ay matuwid at banal. At dahil hindi kaya ng tao na maging matuwid at banal, kaya ang Diyos ang gumawa ng paraan. Amen? Sabi po dyan, Ephesians chapter 4, verse 24, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Amen. Ang Lord po ang gumawa ng paraan para po tayo ay maging banal at matuwid. Amen. Ang iyong born again spirit po ay ginawang matuwid at banal. Amen. Righteous. Righteous. Ang katuwiran ay hindi resulta po. Yung righteousness po is hindi resulta ng matuwid na gawa. Okay? Hindi po siya result ng right doing. Okay? Ito po ay regalo ng masaganang biyaya ng Diyos. It is only a gift from God. Amen po? And sabi po dyan, God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness. Amen. Ito po ay biyaya ng Diyos. Tinanggap lang po natin, hindi dahil sa ginawa nating matuwid. Amen? Kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po. Sabi po dyan, God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him we might become righteousness of God. It's Jesus, diba? Kaya yun yung ginawa niyang way para maging katanggap-tanggap tayo sa Kanya. Because of Jesus, we became righteous. Amen? Kaya last week po, di ba, tinuro po sa atin about the righteousness, teaching of the righteousness. Righteous ka po ba? Amen. Huh? Amen, di ba? Amen. Righteous po tayo because of Jesus Christ. Amen? So kapag may nagtanong po, righteous ka ba? Amen. Righteous ka po, hindi dahil sa gawa mo, but because of Jesus Christ. Amen? So dapat, confidence tayo sa sagot, di ba? Amen. Amen. So we are already righteous because of Jesus. Amen po. Ayan. Sabi po dyan, righteousness is not right doing, but right standing. Amen. Our righteousness ay ang tamang katayuan natin sa harap ng Diyos. Ay kaloob sa atin dahil sa sakripisyo ni Jesus Christ on the cross. Amen. It is because of Jesus. Amen. Not because of what we did na matuwid, but because of Jesus Christ did on the cross. Amen. Amen. Bakit umulit? Ayan. So number 3, your spirit must be perfect. So, ang tanong po, di ba, how can a holy God inhabit your spirit? So ang number 3 po, your spirit must be perfect. So napakataas po ng standard ng Diyos, di ba? Kanina, your spirit must be born again. And second, your spirit must be righteous. And now, your spirit must be perfect. Amen.
So paano tayo makakapasok dun sa standard ng Diyos kung tayo mismo is hindi natin kaya from dun sa righteousness pa lang, di ba? Or from dun sa paging born again, hindi na natin kayang gawin. What more pa dito sa kailangan maging perfect? Parang napakahirap naman, Lord, maging perfect, di ba? Pero ayon po sa lumang kasunduan, ang hinihingi po niya ng kautusan, which is the law, is perfection. Okay? Perfection po yung hinihingi ng law. Ayan. Labo ng mata. The law demands righteousness, and the grace of God provides righteousness. Yung kanina, pre-provide na po ng Lord. And now, the law, kailangan maging perfect ka. Pero ang grace made us perfect. Amen? God made us perfect because of His grace. Amen? Kaya naman po, ang hindi kayang ibigay ng tao is pinagkaloob na po ng Diyos. Amen? So wala na tayong gagawin pa. Hindi na natin kailangan pa ng samahan ng work. Yung ginawa na po ng Lord, tapos na eh. Ang kailangan lang po natin gawin is to accept it and believe it. Amen? Kasi tapos na yun. Yun na po yung ginawa ni Jesus Christ on the cross. Full package na po yun. Amen? Yan po yung sabi sa the law from Deuteronomy. And ito po yung sabi sa the grace from Hebrews chapter 10 verse 14. Sabi po dyan, for by one sacrifice He has made perfect forever those who are being made holy. So we are made holy and perfect forever because of Jesus Christ did on the cross. Amen? Because of by one sacrifice He has made us perfect. Amen? He has made us perfect. So wala na tayong kailangan gawin para magpaka-perfect pa. Hindi natin kayang abutin yung standard ng Lord eh. All we have to do is to receive and believe kung ano yung ginawa ni Jesus Christ on the cross. Paniwalaan natin. Yun lang yung gusto ng Lord eh. And you will become perfect. Amen? Wala ka nang kailangang gawin. Amen po? And number 4, your spirit must be sinless. Lord, parang napakahirap naman nun, sinless. Parang yung naunang tatlo mahirap na. What more pa to? Mas mahirap pa. Diba? Sinless. Amen? Ang Diyos po ay hindi maaring kasi manirahan sa bahay na merong kasalanan or marumi, 'di ba? Tandaan po natin that our born again spirit ay hindi nagkakasala. Amen. So your spirit must be sinless. So paano mo magagawa na your spirit must be sinless? You must be born again. Amen. You must be born again. Amen. So remember po yung sa ating Grace Connect, di ba? Na pag-aralan natin yung you must be born again. Amen? Hindi siya yung literal na kailangan bumalik sa tiyan ng nanay, but our spirit must be born again. Amen? Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 9, no one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Amen. Tandaan po natin na ang ating born again spirit ay hindi nagkakasala. Amen. Kaya dito po nananahan ng Diyos sa atin. It is the new habitation of God to each and every one of us. Amen. Yung born again spirit po natin. Amen. Ang nagkakasala lang, baka sabihin nyo, Rin, parang perfect ka, hindi ka nagkakasala. Ang nagkakasala po sa atin is yung ating pong kaluluwa at yung ating katawan. Amen? Yun po yung nakakagawa ng kasalanan. Pero yung ating born again spirit po is hindi na po. It is already sinless. Amen?
Kaya po, kung makagawa man tayo ng kasalanan na hindi natin, or whatever, nakagawa tayo ng kasalanan sa ating katawan, sa ating soul, hindi po apektado ang ating spirit. Okay? Ito po ay perfect na and sinless. Amen? So bakit? Diba? Tatanong kayo, bakit? Bakit naging perfect? You were sealed for the day of redemption. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 30. We are already sealed. The moment po na inaccept natin si Jesus Christ at nagkaroon tayo ng born again spirit, it is already sealed. Wala na pong makakatouch nun, even the devil. Okay? Hindi rin siya pwedeng ang tawag doon, ma-stamp. Kasi sealed na siya. Walang makakagalaw nun. Kumbaga, covered na siya from top to bottom, from side to side. Covered na siya. Amen? Kaya po kung ikaw ay na-born again, your spirit is already sealed and ready for redemption. Amen? Ready for redemption. 1 John chapter 5 verse 18, we know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. Amen. See, even yung kaaway, kahit anong gawin niya, once na nagkaroon ka na ng born again spirit, hindi na niya magagalaw yung born again spirit mo. Ang pwede lang niyang saktan is yung katawan mo. Pwede kanyang udyokan na, sige, kumain ka niya, kahit bawal sa'yo. Diba? Ganon. Ganon yung niya, kasi gusto niyang magkaroon ka ng sakit. But your spirit, hindi siya maapektuhan. Okay? Kasi it's already sealed. Amen? It's already sealed. At hindi siya kayang saktan ng devil. So, anong paniniwalaan mo? Yung confusion mo o yung sinasabi ng Lord? Amen. Yung sinasabi ng Lord, di ba? Kasi it's already sealed. And even the devil cannot hindi pwedeng hawakan yung ating silyadong born again spirit. Amen? Amen. And of course, sabi diyan, what does it mean to be inhabited by God? Ano ibig sabihin nung to be inhabited by God? Sabi po dyan, number 1, the seed of God remains in you. Amen. Diba? The seed of God remains in you. Ayan po yung sabi kanina, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. Amen. Ang sabi po, whoever has been born of God, has been born of God. Yung been born of God is past participle. Okay? Been born, past participle. Ang ibig sabihin po, born again na. Okay? Born again na. At hindi po maboborn again pa lang. Okay? Born again na. Or kaya hindi po yung sinasabing kasalukuyan na naboborn again pa lang. Okay? Kundi yung naborn again na spirit natin. Amen? Yung born again spirit natin, nandun na yung seed of God. Amen po? And number 2, we partakers of God's divine nature. Amen. 2 Peter chapter 1 verse 4, sabi po dyan, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Amen. Ang ibig sabihin po ng partakers, from the Greek word koinonos, which literally means sharing. Okay? Sharing po, koinonos. Ang root word po niya is koinos, which literally means common sharing. So, yung partaker po is
common sharing, ano po tayo dun sa divine nature ng Lord. Yung divine nature ng Lord is nasa atin din. Amen? We are partakers of that divine nature of God. Amen? Tandaan po natin na hindi ka maaaring magkaroon ng dalawang nature. Amen? Hindi ka pwede magkaroon ng dalawang nature sa isang pagkakataon. Sinful nature and divine nature. You cannot have both. Okay? Na sa isang habitation lang. It's either meron kang sinful nature or meron kang divine nature, which is yung divine nature ng Lord na nasa iyo. Amen? And number 3, you have God's power inside. Amazing po, no? Yung born again spirit natin pala, merong power ng Lord inside of us. Amen? Amen. Nasa loob po ng born again spirit natin, yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung panalangin po ni Apostle Pablo is nawa po is maunawaan natin kung ano yung ibig sabihin ng Lord doon. Sabi po niya sa Ephesians chapter 3 verse 16, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Amen. Kasi kung tayo lang po ang uunawa, how come na maunawaan natin that the power of God is inside of us? Amen. Kung wala tayong born again spirit, hindi natin mauunawaan yung sinasabi dito that God's power is inside of us. Amen? Because the Spirit of God is not with us kung wala tayong born again spirit. The Spirit of God is not with us to reveal kung ano yung tunay na kahulugan ng sinasabi ng word ng Lord. Amen? Kasi kung wala tayong born again spirit, literal lang yung understanding natin. Kumbaga limited lang yung understanding natin na eto lang yung kahulugan. Parang yung kanina, sabi ko sa The Veil, di ba? Ayun lang yung understanding ko. Pero because of the Holy Spirit, ni-reveal niya na yun pala yung pinakang significant of that sin. Amen? Amen. So, kaya po, kung meron tayong born again spirit, mas mauunawaan po natin kung ano yung power of God inside of us. Amen? Sabi po dyan, Ephesians chapter 3 verse 20, Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Amen. Ang kapangyarihan po ng Diyos is nasa loob na po ng ating born again spirit. At aktibo pong gumagawa sa ating born again spirit. Aktibo po siyang gumagawa sa loob ng ating pagkatao. Amen? And you know what po? That the power of God inside of you is pwede mo pong gamitin para daigin yung kasalanan, para daigin yung mga kahirapan, para daigin yung karamdaman. That's the power of God inside of you. Diba? Kaya lang po we are lack of knowledge of it. We are lack of knowledge about that. Amen. Kaya nga po sabi ng Lord, di ba? My people are destroyed for lack of knowledge. Amen. Marami pong Kristiyano yung hindi nakakaalam ng katotohanan na ang Diyos po is nananahan sa kanila. Amen. Marami pong Kristiyano. And lalo po hindi nila alam na sa loob po ng bagong tahanan na yon or born again spirit, is meron pong kapangyarihan ng Diyos doon para labanan yung karamdaman, para labanan yung kahirapan, para labanan yung kasalanan. Amen? Hindi nila alam kasi na pinagkaloob na yun ng Diyos sa kanila and it is available for them. Diba? Yun yung kulang kasi masyado tayong nabubulag sa paniniwalaan natin sa mundo, di ba? Kumbaga, mas pinaniniwalaan natin yung ino-offer ng mundo kaysa yung
ipinagkaloob na ng Diyos sa atin. Diba? Mas naniniwala tayo doon sa ino-offer ng mundo kesa yung naibigay na sa atin. Diba? Kasi hindi ko naman nakikita eh. Ito, nakikita ko. Diba? It's a matter of faith. Matter of faith. Okay? Pananampalataya po, kung hindi mo pa man nakikita, paniwalaan mo. Pero kung mas matimbang sa'yo ang mundo, paniniwalaan mo kung ano lang yung nakikita mo. Pero behind that is a big God. Amen? Amen. Thank you, Lord, because it is available for all of us. Amen? And number 4, you have God's wisdom inside. Amen. Since ang Lord po is nananahan sa ating born-again spirit, we have the God's wisdom inside of us. Amen. Nasa loob po ng ating born-again spirit ang karunungan ng Diyos. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16, "For who has known the mind of the Lord so as to instruct him, but we have the mind of Christ." Amen. We have already the mind of Christ because of our born-again spirit. Amen. Nakita niyo po ba or maliit? Kita niyo naman po, no? Ang sabi po ni Apostle Pablo, si Kristo daw po ang karunungan ng Diyos. Amen. And Christ, sabi po dyan, we have the mind of Christ. Ito po yung ating body, yung physical mind natin. Sa ating body, meron tayong physical mind. Sa ating soul, we have natural mind. But in our born-again spirit, we have the mind of Christ. Amen? We have the mind of Christ. Kung si Kristo ang karunungan ng Diyos at si Kristo ay nasa iyo, kaya meron kang karunungan ng Diyos. Amen? Do you believe in that? Amen. Diba? Kailangan lang nating paniwalaan eh. Kasi kung hindi natin paniniwalaan, hindi yun magmamanifest sa ating buhay. Amen po? So, ayun po sabi, kung sa body natin meron tayong physical mind, sa soul natin meron tayong natural mind, in our born-again spirit, we have the mind of Christ. Amen? Parang malapit na po ako matapos. And number 5, you have God's resources inside. Amen. Nasa loob po ng iyong born-again spirit, ang kayamanan ng Diyos. Naniniwala ka po ba? Amen. Do you realize that you have God's infinite resource inside of you? Amen. Pero dahil nga po, we have a limited peanut brain, kung ano lang po yung natin, yung understanding natin, yun lang yung pinaniwalaan natin, di ba? And of course, wala tayong kakayanan, maunawaan lahat ng yun unless God reveals it to us. Amen? Unless God gives us revelation. Amen po? Sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Amen. Pansinin niyo po na yung has given us. Ayan. Has given us everything we need for a godly life. Amen. Yung given po is nasa past participle. Okay? Past na po. Ang ibig sabihin po na ibigay na in the past tense. Has given. So naipagkaloob na po. Amen. Hindi po kasalukuyang ibibigay. Hindi rin po siya ibibigay pa lang, kundi naibigay na po. So we have the resources of God inside of us. Amen? Kaya ang ibig sabihin po, naibigay na. Amen? Nasa atin na po lahat ng bagay na kakailanganin natin para sa buhay natin na ito. Amen? So naibigay na po. Kailangan lang po nating paniwalaan at i-manifest kung ano po yung sinasabi ng Lord sa atin. Amen?
At ito po ay nasa loob ng iyong born again spirit. Amen? Nasa loob po ng iyong born again spirit. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo, kung naibigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, naibigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa atin para tayo ay i-redeem para sa salvation, ano pa kaya yung hindi kayang ibigay kasama ng anak? Amen? Sabi po dito, Romans chapter 8 verse 32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for all of us, how will He not also along with Him graciously give us all things? Amen. Dahil kay Kristo at sa tinapos niyang gawa, tayo po ay kompleto na. Amen? Wala na pong anumang kulang. Kompleto na po. At kung naniniwala ka po na tayo po ay kompleto na, pwede po pa ba nating palakpakan ng Diyos? Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Diba? Sabi po niya, sabi po dyan, and you are complete in Him who is the head of all principality and power. Colossians chapter 2 verse 10, we are complete. Amen. We are complete. And yung complete po dyan is from the Greek word, plero. Plero, which means fully furnished, complete. Amen? Fully furnished, complete. Kompleto na po. Nasa perfect tense po na ang ibig sabihin is the action is done. Okay? Complete. Nasa action is done po siya. Kaya tayo po ay kompleto na. Amen? Amen. Sabi nga po ni Apostol Pablo, ang ganda ng pagiging kompleto kay Kristo ay maunawaan lamang po natin sa pamamagitan ng kapahayagan or revelation. Okay? Ulitin ko po na ang ganda ng pagiging kompleto is mauunawaan lamang po natin through revelation. Amen? Or kapahayagan ng Holy Spirit. Remember po, di ba, nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos? Amen? Upang maunawaan po natin lahat ng bagay na gustong ibigay sa atin ng Diyos. Amen? At yun po ay libre. Okay? Wala pong bayad. Libre pong pinagkaloob sa atin ng Diyos yun. Amen? Sabi po, 1 Corinthians chapter 2, verse 12, what we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Amen. Freely given. From the Greek word po, ang ibig sabihin, charizomai. Charizomai, which literally means to grant a favor or given as a gift. Amen. And ang root word po niya is charis, which means unmerited favor or gift. Amen? At ito po ay nasa aorist tense. Na ang ibig sabihin po ay kapag naibigay na, hindi na po maaaring bawiin. Amen? Binigay na po at hindi po binabawi ng Diyos. Amen? Once given, cannot be taken. Amen? Kaya tandaan po natin, kay Kristo tayo po ay naging bagong tahanan ng Diyos nang dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Tayo po ay the new habitant of God. Amen? At upang ikaw po ay maging bagong tahanan ng Diyos, you must be born again. Amen? You must be born again. Marami pong tao nagsasabi na, religion lang yung born again na yan eh. Di ba? No. Hindi po religion ang born again. Amen? Born again is not a religion. Born again, it is a spiritual transformation that gives new birth to our spiritual life through Christ. Amen. At ito po ay hindi nararamdaman sa katawan at hindi rin po nauunawaan sa isip or sa ating soul. Dahil ito po ay nararanasan ng Espiritu. Amen? Spiritual birth po is a personal choice. A personal will joined by the will of God. Okay? So malinaw po.
Amen? You must be born again. Amen. Kaya po ang big idea, in Christ, you are God's new habitation. Amen? To God be all the glory po. Amen.